Wow naman, bagay na nga sa'yo maging tatay. Ani ni Ethan na tumatawa. Napakamot naman ang ulo sa Felix at tumayo. Tumingin siya sa kanyang ama at nilapitan niya ito. Aalis na ho kami dahil pupunta kami sa safe house. Uumpisahan ko ng kaparusahan nila. Kayo na ho sanang bahala sa mga bata. Ani Felix. Napatingin si Felix kila Henry at isang senyas ang binigay kaya nagsisunuran ang mga ito sa kanya palabas ng mansyon. Ngayon ay matitikman na ng mga Pollocks ang nakalaang parusa para sa kanila. Felix person over voice. Nagpunta muna kami ng opisina ko dahil nakatanggap ako ng tawag sa aking secretary. May mga tao naghihintay sa akin kaya kailangan ko munang harapin ang trabaho ko. Pagkarating namin nila Henry sa building na pag-aari ko ay inabutan ko naman si Roger at si Harold na nakaupo na sa sofa. Natawa ko na makita kong umiinom si Harold ng imported kong alak. Matabang? Anya, sa akin ang itinaas pa niya ang bote ng alak. Bang klase ka din? Ang dami mo nang nainom pero natatabangan ka pa rin. Baka gusto mong iuwi mo na yan. Ani ko na napapailing sa pinsan ko. Natawa naman siya at niyakap ang bote. Ano bang importanteng sasabihin niyo sa akin ha? Sabi ng sekretary ko kanina pa kayo naghihintay dito. Hindi ko na nga sinasagot ang tawag mo pero nagawa mo namang kulitin ang sekretary ko. Wika ko. Naupo ako sa swivel chair ko at binuksan kong computer na nakapatong sa office table ko. Umupo naman si Roger sa upuang nakaharap sa desk ko at tinitigan lamang ako. Tumaas ang dalawa kong kilay habang nakikipaglabanan ako ng titigan sa kanya. Pinapasok na kami ng sekretary mo dahil kilala naman nila kung sino ako. Nandito kami dahil isa ka na sa board members ng Quantum Corporation. May meeting na gaganapin 30 minutes from now at kailangan ka namin doon. Ani ng pinsan ko. Napatingin ako sa aking orasang pambisig at mag-alas 4 na ng hapon. Hindi ba't parang masyado namang late na ang meeting na iyan? Hapon nang masyado at may asikasuhin pa ako importanteng bagay. Wika ako sa pinsan ko. Kaya nga ako nandito para hindi ka na makatakas pa. Sa ayon sa gusto mo, sasama ka sa amin dahil kung hindi ka sasama, kami ni Roger ang sasama sa iyo. Ang saya siguro na gagawin ninyo ngayong araw. Tamang-tama. Gusto ko makita kung anong gagawin niyo ngayong araw. Lalo pa't balita ko ay nasa kamay mo ng Dominic na iyon. Ani sa akin ni Harold. Napapailing na lamang ako sa aking pinsan. Kilala niya ako. Hanggat maaari ayoko makasaksi siya ng karumal-dumal dahil magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Iisang dugo pero magkaiba ng mundo. Fine. How long will the meeting last? Ani ko habang sa computer ko na ako nakatingin. Maybe an hour or so pero hindi naman naabutin ng 3 hours. Ani Harold. Saan gaganapin ang meeting? Tanong ko na sa kanila na ako nakatingin. May building. Ani Roger, sabay tingin sa kanyang orasang pambisig. And we have to go now. Pupunta muna tayo sa office ko bago tayo tumuloy sa conference room. Ani Roger, kaya napabuntong hininga ako at pinatay ko na ang computer ko. Kinuha ko ang intercom ko at tinawagan ko ang secretary ko upang pumasok dito sa loob ng opisina ko. The next time these two show up and ask you to call me, don't. Otherwise, you'll be fired. Wika ko na ikinaputla ng secretary ko. Malakas na tumawa naman si Roger at si Harold matapos marinig ang tenuran ko. Sir, makulit po kasi si Sir Harold. Naiiyak na ani na aking secretary. Tumawa naman lalo ng mas malakas si Harold at nilapitan ang natatakot kong secretary. Huwag mong intindihin yung amo mo dahil akong bahala sa iyo. Mas lalo kang mawawala ng trabaho kapag hindi ka makikinig sa akin. Hawak ko yan sa leeg kaya wala kang dapat nakatakutan. Wika ni Harold kaya naman napaikot ako ng aking mga mata. Lalo namang natawa si Roger dahil sa naging reaksyon ko. Alam mo, yung boss mo galit-galitan lang yan kapag kaharap si Harold. Si Harold lang yata ang kilala niyang pinsan pero kami ni Hendrix. Lagi yung nagsusungay kaya makinig ka kay Harold dahil totoo sinabi niya. Hawak niya sa leeg yung amo mong yan. Ani naman ni Henry kaya sa inis ko sa kanya binato ko siya ng ballpen. Huwag kang maniniwala sa mga iyan. Ako pa din ang boss mo dito kaya sa akin ka makikinig. Lumabas ka na at bumalik ka na sa pwesto mo. Tandaan mo sinabi ko sa iyo ha? Kaya matuto kang makinig. Ani ko sa secretary ko. Napayuko naman siya ng ulo kaya nalapitan siya ni Nathan. Maniwala ka kay Harold kaya siya sundin mo. Ani naman nagagong si Nathan. Labas! Malakas kong sigaw kaya halos takbuhin na ng secretary ko ang pintuan. Grabe ka, tinakot mo naman ang secretary mo. Alam naman natin ang totoo, hindi ba? Ani Henry na hindi pa rin inaalis ang malaking pagkakangisi. Let's go! At nang matapos na yan, lintik na meeting na iyan. Ani ko nang napapailing ng ulo habang si Harold naman ay may malaking pagkakangisi.
Tumayo na ako bago pa ako mainis. Kinuha ko ang susi ng aking sasakyan at nagpatiuna na ako sa aking paglalakad. Sa building ko na tayo tutuloy, Felix. Ani Roger. Yaya. Ani ko at tuluyan na nga kaming umalis. Kulang 2 oras lamang itinigil namin sa meeting. Binigyan nila ako ng bagong kopya ng dokumento na nagsasaad na ang isang nagngangalang Jeffrey John Ripley ay isa na rin sa board members ng Quantum Corporation. Pagkatapos na ilang pagpapakilala sa amin ay nagpaalam na din ako dahil kinakailangan ko nang harapin ang mag-amang Pollocks. Hindi pa nga ako nagsisimula sa kanila kaya kailangan ko na silang asikasuhin. Kailangan na nilang matikman kung paanong magmahal sa Felix Devont sa isang kaaway. Napapangisi ako sa tuwing maiisip ko kung paano ko sila pahihirapan. Pagkarating namin ng safe house ay mabilis akong tumungo ng bodega. Inabutan ko ang ilang mga tauhan ko na nagbabantay sa labas ng pintuan. Naririnig ko rin ang malalakas na boses ni Dominic na galit sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin ang galit niya. Matakot siya sa galit ko at sa kung ano ang magagawa ko sa kanya. Hindi ko na ipinaalam pa kay Colleen na hawak ko na ang mga demonyong ito. Ayokong pigilan niya ako sa mga gagawin ko sa kanila. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyang pananakit sa babaeng pakakasalan ko. Kulang pa ang buhay niya kung tutuusin para mawala ng husto ang galit ko. Felix! Demonyo ka! Kapag nakawala ko dito, sisiguraduhin kong kamatayan mo! Malakas na sigaw ni Dominic. Natawa naman ako sa sinabi niya. Palagay ko'y komedyante ang lalaking ito. Buksan yung pintuan. Utos ko. Nakatayo lamang ako sa harapan ng pintuan ng bodega. Gusto kong makita ang kalagayan ng mag-amang bihag ko. Pagbukas ng pintuan ay tumambad sa akin ang mag-amang nakakadana na. Napangisi ako na makita ko ang kaawa-awa nilang kalagayan. Nararapat lamang sa kanila ang nangyayari ngayon dahil yun sa kawalang hiya ang ginawa nila sa babaeng mahal ko. Sa babaeng iniingatan ko pero tinarantado ng demonyong Dominic na ito. Bagay lang sa inyo yan. Anong pakiramdam ng isang talunan, ha? Ani ko. Nakatitig lamang ako sa kanila at nakatayo ako sa harapan nila. Pilit akong inaabot ni Dominic ngunit hindi niya magawa dahil sa kadenang nakakabit sa leeg niya. Maawa ka sa aming King Venom. Huwag mo kami papatayin. Nakikiusap ako sa'yo. Paliyain mo na kami. Pinapangako ko na magpapakalayo-layo kami at hindi na namin kayo gagambalain pa. Pinapangako ko yan. Ani ni Wago. Ang matandang dumukot doon kay Colleen noong sanggol pa ito at iniwan na lamang sa harapan ng bahay ng kung sino. Mabuti na lamang at mabubuting tao ang nakakuha kay Colleen at hindi kasing sama nila. Kung hindi ay baka tuluyan na itong napahamak. Dad, huwag kayong magmakaawa sa demonyo na iyan. Hindi tayo magmamakaawa sa mga iyan kaya manahimik ka muna, Dad. Huwag ka matakot sa kanila. Kapag ako nakatakas dito, sisiguraduhin kong kamatayan ng demonyo na iyan. Galit na ani Dominic sa kanyang ama. Napangisi ako ng pagak at dahan-dahan kong nalapitan sa Dominic pero sinugod niya ako kaya isang malakas na sipa ang dumapo sa sikmuran niya. Kaya napaluhod siya habang sapo ang nananakit niyang tiyan. Nagangat siya ng muka kaya tinuhod ko ang mukha niya at pati haya siyang bumagsak sa sahig. Tama na! Huwag niyong saktan ang anak ko, parang awa niyo na! King Venom! Pakiusap! Pakawalan mo na kami! Ako na bahala sa anak ko! Sigaw ng kanyang ama. Dad, tumahimik ka! Sigaw ni Dominic sa kanyang ama. Dapat nga kanina pa kami dito eh. Kaya lang, inasikaso ko muna ang mga negosyo ko. Mga negosyong nagbibigay sa akin ng limpak-limpak na salapi. Negosyong wala na kayo. Anong pakiramdam na mag-iisang pulubi? Yung wala na makakapitan dahil tinalikuran na kayo ng mga kasapi ninyo. Ang hirap, hindi ba? Nakangisi kong litanya sa kanila. Demonyo ka, Felix! Kapag nakawala ako dito, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita pa si Colleen. Sigaw niya kaya nanlisik ang mga mata ko at isang aerial kick ang binigay ko sa kanyang dibdib. Kaya pagbagsak niya sa sahig ay halos malagutan na siya ng hininga. Oh, masakit ba? Wala pa yan sa gagawin ko sa inyo. Huwag mo akong tatakuting demonyo ka dahil hindi ka na makakalis pa sa lugar na ito ng buhay. Sisiguraduhin ko na pinakamasakit na kamatayan ang ibibigay ko sa iyo. Ani ko habang nagngangalit ang mga bagang ko. Bigla na lamang lumuhod sa paanan ko si Wago at niyakap ang mga paa ko at nagsimulang magmakaawa sa akin para sa buhay nila. Hindi pa nga ako nagsisimula ay nagmamakaawa na agad sila. Hindi ako gago para palayain sila. Parang awa pa na King Venom. Huwag mo kami papatayin. Pinapangako namin sa iyo na magbabagong buhay na kami. Huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng anak ko. Galit lamang siya.
Pakiusap, King Venom. Palayain mo na kami. Ani ng kanyang ama. Umiling ako sa kanila at isang sipang ibinigay ko sa mukha niya kaya pati haya siyang bumagsak sa sahig. Demonyo ka, Felix! Napaka-demonyo mo! Pupatayin kita! Galit na sigaw sa akin ni Dominic dahil sa ginawa ko sa kanyang ama. Akala ba niya matatakot niya ako sa mga pagbabanta niya? Noon na namalaya silang nakakakilos ay hindi ako natatakot sa kanya. Ngayon pa kaya na alam kong hindi na sila makakaalis ng buhay sa lugar na ito? Sabi ko naman sa iyo noon, kahit si Satanas ay takot sa akin. Maanghang kong ani sa kanya. Dinampot ko ang baseball bat na nakasandal sa may pintuan at isang hataw ang ginawa ko kay Dominic sa likuran niya na halos ikapilipit na niya. Nagsusumigaw siya sa sakit na ipinadama ko sa kanya at isa pang hataw ang ginawa ko sa tagiliran naman niya. Sabay ngisi ko. Narinig ko ang pagkabali ng kanyang buto kaya para akong hari ng impyerno na naliligayahan sa nakikita ko. Sa tuwing hahatawin ko siya ng baseball bat, ay nakikita ko ang ginawa niya sa mukha ng mahal ko. Sa mukha at katawan ng mga kaibigan at pinsan ng mahal ko. Felix, maawa ka sa anak ko. Panginoon, tulungan niyo kami. Sigaw ng kanyang ama kaya napatigil ako sa ginagawa kong paghataw ng baseball bat sa kanyang anak. Mr. Pollux, buti hindi ka tinamaan ng kidlat ng tinawag mong nasa itaas. Ang katulad ninyong mag-amay walang karapatang humingi ng tulong sa itaas dahil masahol pa kayong dalawa sa demonyo dahil sa kawalang hiyaan ninyo. Hindi ko titigilan ang anak mo dahil ipararanas ko sa kanya ang lupit ng paghiganti ko. Galit kong wika sa kanya. Lumapit akong muli kay Dominic at tinataw ko na naman ang isa pa niyang tuhod at katulad kanina, narinig ko ang pagkabali ng buto niya. Felix, tama na. Oh God, tama na, please. Tulungan niyo ako, tama na, King Venom. Malakas na sigaw ni Dominic na ikinatawa ko. Maawa ka sa anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, tama na. Oh God, Dominic, anak. Panginoon ko, patawarin niyo po kami sa mga kasalanang nagawa namin. Oh God, anak ko. Umiiyak na ani naman ang kanyang ama. Natuwa ko sa mga narinig ko. Ngayong pinaparanas ko ang lupit ko sa kanila ay para naman silang mga mababait na nilalang. Naawa ba kayo sa babaeng pakakasalan ko, ha? Nakita mo ba ang ginawa mo sa kanya? Demonyo ka. Kulang pa yun sa mga kasalanan mo sa mahal ko. Sisiguraduhin ko sa iyo na iiyak ka ng dugo. Pero wala pa rin magnanais na tumulong sa inyo. Katulad ng ipinangako ko sa inyo. Unti-untiin ko ang kamatayan nyo at kahit sa huling hininga ninyo, mararanasan nyo ang lupit ko. Wika ko at isang hataw muli sa katawan niya ang ginawa ko na mas lalo niyang ikinasigaw. Parang awang mo na, King Venom. Magbabago na ako. Oh God, tama na. Sigaw niya habang humahagulol na ito. Matinding galit ang nararamdaman ko ngayon. Nagagawa niya magmakaawa sa harapan ko pero hindi niya nagawang maawa kay Colleen dahil sa kademonyohang ginawa niya dito. Halos mabasag ang mga ngipin ko dahil sa pagngangalit ng aking mga bagang. Ako ang taong walang awa sa mga taong nagkasala sa akin, lalong-lalo na sa taong pinakamamahal ko. Mga demonyo ang tawag sa kanila pero ang hindi nila alam, ako ang pinakahari ng impyerno. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan pero hindi agad ako lumingon. Pinunasan ko ng likod ng palad ko ang tagaktak ng pawis na tumutulo sa noo ko. Ngumisi ako sa mag-ama na walang ginawa ngayon kung hindi ang managhoy at magmakaawa para sa kanilang buhay at kaligtasan. Napalingon ako sa aking likuran nang marinig ko ang mga yabag ng taong pumapasok dito sa loob ng bodega. Napatitig ako kay Henry na may hawak na telepono at nakatingin sa mag-amang duguan. Nagmamakaawa kami sa iyo. Kung kinakailangan ko lumod kay Colleen gagawin ko parang awa niyo na. Hindi ko na kaya. Ani Dominic kaya sa inis ko'y tinadyakan ko ang mukha niya kaya walang malay siyang bumagsak sa sahig. Felix, nasa telepono si Princess Ellie. Ani Henry sabay abot sa akin ang telepono. Pagkarinig ko ng sinabi ni Henry ay iniabot ko sa kanya ang baseball bat at lumabas muna ako ng bodega. Princess Elena, tulungan mo kami! Nagmamakaawa ko sa iyo at nangangako magbabagong buhay na kami! Sigaw ng ama ni Dominic kaya inutusan ko si Henry na matahimikin ang matanda. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ang phone. Hey baby, bakit napatawag ka? Akala ko ba'y matutulog ka na?
Ani ko. Bayaan mo na sila, please. Wala na naman na silang kayamanan, hindi ba? Pakawalan mo na sila, tayaan mo sila magbagong buhay. Ang lahat ng tao may karapatang bigyan ng isang pagkakataon. Pwede mo naman silang pabantayan, hindi ba? Wala na silang pera. Wala na lahat sa kanila kaya wala na sila magagawa pa. Please, baby. Nakikiusap ako sa'yo. Ani sa akin ang mahal ko kaya natawa ako ng pagak at napapailing ako ng aking ulo. Sigurado akong ang ama ko ang nagsabi kay Colleen tungkol sa mag-amang bihag ko. Napakalaki ng kasalanan nila. Hindi ko hahayaan na mabuhay mga taong katulad nila. Baby, hindi ko makakalimutan ang ginawa nila sa iyo. Demonyo sila. Ngayong nakakaranas sila ng lupit ko, ngayon sila magsisisi. Hindi ganoon kasimple ang ginawa nila. Wika ako sabay buntong hininga. Ako, Felix, kaya ko magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa akin. Dahil kahit ako, hindi ako perpektong tao. Lahat tayo may karapatang magbago, please. Mahal ko. Wika niya at umiling lamang ako kahit alam ko naman na hindi niya ako nakikita. Bakit hindi ka nalang matulog, mahal ko? Gabi na. Sabi mo kanina sa akin, matutulog ka na lang. Matulog ka na, mahal ko, at hayaan mo muna ako dito. Ani ko sa kanya. Mas mainam na baguhin ko ang pag-uusap namin dahil ayokong kulitin niya ako tungkol sa demonyo na mag-amang ito. Hindi ako makatulog. Pwede ba natabihan mo ako ngayon? Please, mahal ko. Wika niya kaya napakamot ako ng aking ulo at napatingin ako sa pintuan ng bodega. Kasi baby, hindi kasi ako pwede ngayon dahil may importante ako inaasikaso. Alam mo naman na napakalaki ng kasalanan ng dalawang ito. Bukas na may nandyan na ako. Wika ako sa kanya. Sana'y huwag siyang magtampo dahil ginagawa ko naman ito para sa kanya. Para maging malaya na siyang makalabas ng walang kinatatakutan. Ganun ba? Okay lang naman. Akala ko lang masasamahan mo kung matulog ngayon. Bibigyan pa naman sana kita ng pabaon. Sige, out na ako. Bukas na lang, baby. Good night. Pagkarinig ko na sinabi niya, mabilis ako nagsalita pero binabanan niya ang telepono kaya tinawagan ko siya at halos manginip ang kamay ko habang nagdadial ako sa telepono. Shit! Pagmumura ko, nandumiretso na lang ang tawag ko sa mailbox niya. Ibig sabihin ay nag-off na siya ng kanyang phone. Henry! Henry, it's an emergency! Malakas kong sigaw kaya naman halos magkandara pa na si Henry sa paglapit sa akin. Shit! Ano nangyari ka, Princess Ali? Sigaw niya at maging ang lahat ng mga kaibigan ko ay napapalibutan na ako. Lahat sila naghihintay ng isasagot ko sa tanong sa akin ni Henry. Lahat ay nakamasid lamang at hindi nagsasalita. Felix, ano nangyari kay Princess Ellie? Sigaw ni Henry kaya napakamot ako ng aking ulo. May pabaon. Bibigyan ako ng pabaon kaya umuwi muna tayo. Lester, may iwan kayo dito nila Lian dahil kailangan ko yung pabaon ng mahal ko. Wika ko. Bigla naman akong inakmaan ang palo ng baseball bat ni Henry habang galit na nakatitig sa akin. Tarantado ka? Kala ko may nangyari na sa nag-iisang anak ng mga Andrade. Kago! Sigaw sa akin ni Henry. Malakas na tawa na naman ang maririnig mula sa mga kaibigan namin kaya napakamot na ako sa aking batok. Baon kaya yun? Ani ko na natatawa ako ng mahina. Malakas na tawa na naman ang maririnig sa kanila at tinatawag pa nila akong gago kaya napakunot-no ako sa kanila. Baka nakakalimutan niyo kung sino ako ha? Ani ko kaya lahat naman sila'y natigil sa kanilang pagtawa at isa-isang lumulala sa mga sasakyan. Maliban na lamang kila Lester na inatasan kong magbantay dito kasama ang napakarami namin mga tauhan sa warehouse na ito. Ang manyak mo talaga! Ani sa akin ni Lian na hindi ko naman napinansin. Third person over voice. Halos paliparin ni Felix ang sasakyan niya makabalik lamang sa Devon State na pag-aari niya. Para tuloy silang nasa isang karerahan dahil hinahabol siya ng kanyang mga kaibigan at mga tauhan. I'm coming home, baby! Ani Felix habang nakatapak ng madiin ang kanyang paa sa gas pedal ng kanyang sasakyan. Halos mahigit 30 minuto lang, tinakbo ang pagitan ng safe house nila sa Devon State na may layong mahigit 1 oras dahil sa bilis ng pagpapatakbo niya. Mabilis silang nakauwi. Pagkaparada pa lang ng sasakyan niya, tinakbo na agad niya ang loob ng mansyon niya. Felix, parang kang hindi nakakatikim ng pechay. Kago ka! Sigaw sa kanya ni Henry habang hinahabol siyang papasok ng kanyang mansyon. Kakaibang pechay na ito, kulay pink! Sigaw niya na ikinatawa ng mga taong nakakarinig sa kanila. Mabilis na nakarating ng silid nila si Felix. Pagbukas niya ng pinto ay gulat na gulat sa kanya si Colleen na nagbabasa ng libro habang nakahiga sa kama.
Mom! Sigaw ni Felix na may malaking pagkakangiti sa kanyang labi. Binitawan naman ni Colleen ang librong binabasa niya at mabilis na nilapitan si Felix. Baby, kailangan natin mag-usap tungkol sa mga Pollocks. Ani Colleen, pero siniil na siya ng halik ni Felix. Halos mapugto ang mga hininga nila nang tigilan ni Felix ang labi ni Colleen. Mamaya natin sila pag-usapan. Depende sa performance na gagawin mo sa akin. Kung mapapatawad ko ba ang mag-amang iyon. Ani Felix sa kanya. Pagkarinig ni Colleen sa sinabi ni Felix ay nagubad dito sa harapan niya at pagkatapos ay hinubara naman niya sa Felix. Isa mang saplot sa katawan ni Felix ay wala siyang itinira. Iginiya niya ang kanyang kasintahan sa sofa at inuupo niya ito. Agad namang umupo si Colleen sa kandungan ni Felix at hinalikan niya ito sa labi. Pababa sa leeg ni Felix. Kaya napapaungol ang manyakis at mahigpit na niyakap si Colleen. Binuhat naman ni Felix si Colleen nang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Maingat niya itong inilapag sa kama at pagkatapos ay bumaba ang kanyang labi sa katawan nito. Isang mainit na tagpo nga ang kanilang pinagsaluhang dalawa. Shit, ang sarap mo talaga, mahal ko. Nakakaadik ang alindog mo. Bulong ni Felix. I need rest. Bulong sa kanya ni Colleen. Ihilang ang magiging pahinga mo sa akin ngayon, mahal ko. Sagot naman ni Felix sa kanya. Baby, buntis ako at bawal sa akin masyadong mapagod. Wika ni Colleen. Biglang napatigil si Felix. Oo nga pala. Sorry baby ko. Bulong ni Felix sa tiyan nito. Umangat ang katawan ni Felix at nahiga na ang katawan niyang hubad sa tabi ng mahal niya. Inihilig niya ang ulo niya sa may dibdib ni Colleen habang ang isa niyang kamay ay humihima sa tiyan nito. Mahal na mahal kita, Colleen. At lahat ay gagawin ko makita lang kitang masaya. Pero akin ka lang at walang sino man na maaaring mang-agaw sa'yo dahil susiguraduhin kong kabatayan nila. Bulong ni Felix. Hindi naman kumubo si Colleen. Tahimik lamang ito na tila ba may iniisip na malalim. Mahal ko, okay ka lang ba? Tanong ni Felix. Hindi naman nagsasalita si Colleen. Nakatitig lamang siya sa kisame na animoy hindi naririnig ang pagsasalita ni Felix. Bumangon si Felix mula sa pagkakahiga at tumingin ito kay Colleen na tahimik lamang. May problema ba? Tanong niya at idinikit niya ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Hindi mo ba kaya magpatawad sa mga tao nagkakasala sa iyo? Alam ko na malaki naging kasalanan nila sa atin, sa akin. Pero ayoko magtanim ka ng galit dyan sa puso mo. Kung minsan kailangan mo rin magpatawad upang mawala ang matinding puot dyan sa puso mo. Sana mahal ko, magawa mo magpatawad sa kanila. Ani Colleen. Umiling si Felix at bumalik sa pagkakahiga dito. Kinuha niya ang kumot at ibinalabal sa katawan ni Colleen nang hindi niya tinitingnan ang dalaga. Please, Felix. Stop, Colleen. Mahinang ani Felix upang huwag matakot sa kanya ang babaeng mahal niya. Hindi naman nakakibo si Colleen nang marinig ang tila ba galit na boses ni Felix. Tumagilid siya ng higa, patalikod kay Felix at nagsimula siyang humikbi na hindi naging lingi dito. Malalim na buntong hininga ni Felix ang narinig niya. Naramdaman niya ang paglundo ng kama kaya alam niya na bumangon ito. Naglakad ng walang saplot si Felix at nagtungo ng banyo. Pagkasara ng pintuan ay napaluhan na lamang si Colleen. Alam niya na malaki ang kasalanan sa kanila ng mag-amang Pollocks, pero nais niyang bigyan ng mag-ama na isang pagkakataon upang magbagong buhay. Narinig ni Colleen ang lagaslas ng tubig sa banyo kaya alam niyang naliligo na si Felix. Tumayo siya at nagbihis at nagtungo sa balcony. Madilim ang gabi. Tahimik at malamig ang dampi ng hangin sa kanyang balat. Napayakap siya sa kanyang sarili at muli na naman dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Matigas na bisig ang pumulupot sa katawan niya mula sa kanyang likuran. Napahawak siya sa kamay ni Felix, habang ipinatong naman ni Felix ang kanyang baba sa balikat nito. Hindi ako nangangako pero pag-iisipan ko. Hindi madali ang hinihingi mo sa akin, Colleen. Kinasusukluman ko ang taong iyon dahil sa ginawa niyang kademonyohan sa iyo. Kung hindi ka namin nailigtas, baka mas masahoy pa dyan ang ginawa niya sa iyo. Pero ikaw, nandirito ka't nakikuusap sa akin na patawarin ko ang 2 taong nanakit sa iyo. Napakahirap nito para sa akin. Pero pag-iisipan ko dahil ayoko magtampo ka sa akin. Ayoko makita na nalulungkot ka dahil ikaw lang naman ang kaligayahan ko sa buhay. Ang makita ka masaya ay sapat na upang maging masaya na din ako. Hindi ko alam kung kaya ko, mahal ko, pero susubukan ko. Sana'y nauunawaan mo ako. Mahabang litanya ni Felix sa kanya.
Biglang napaharap si Colleen sa lalaking minamahal niya at may isang ngiti sa labi nito ang nagbigay daan sa puso ni Felix upang gumanda rin ito ng ngiti sa babaeng minamahal niya. Baby naman, sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo akong pakikialaman kapag nahuli ko na ang mag-amang iyon. Hindi ka rin nakakatiis, kaya sinasamantala ng iba ang kabaitan mo eh. Ani Felix sa kanya. Bigyan mo lang sila ng pagkakataon. Ano pa ba magagawa nila laban sa'yo? Hindi ba nawala na sila ng kabuhayan? 5 man sa bulsa nila, wala sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong mabuhay, mahal ko. Hayaan mo silang pagsisihan ng mga kasalanang nagawa nila sa atin. Ayokong patayin mo sila, Felix. Kapag hindi mo ako pinagbigyan, ay hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Bilang kapareho mo, gusto kong palayain mo sila. At kung hindi mo magagawa iyon, lalayo muna ako. Wika ni Colleen. Napabuntong hininga si Felix at niyakap niya na mahigpit ang dalaga at tinalikan niya ito sa ulo. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin sa kanya ni Colleen pero hindi niya kayang magpatawad. Hindi madali ang hinihiling mo, mahal ko. Napakahirap na ipinapakausap mo sa akin. Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Ginagawa ko naman ang lahat ng ito dahil sa'yo. Para sa inyo ng anak natin. Wika naman ni Felix. Hindi mahirap ang magpatawad, mahal ko. Buksan mo lang ang puso mo sa mga tao nagkakasala sa iyo. Subukan mo magpatawad at mararamdaman mo dyan sa puso mo ang kakaibang kaligayahan. Please, mahal ko. Ayokong ilagay mo sa kamay mo ang batas. Ani Colleen. Ang tanging kakaibang kaligayahan lamang sa puso ko ay ikaw, prinsesa ko, at ang magiging anak natin. Yun lang at wala nang iba pa. Kalimutan mo muna sila dahil may gagawin pa tayo. Wika ni Felix, sabay buhat sa kanyang mapapangasawa. Hindi pa tayo tapos. Nakapagpahinga ka na kaya simulan na ulit natin. Katulad ng sinabi ko sa kanina, ihilang magiging pahinga mo. Wika niya at maingat niya itong naihiga sa kama. Ilang beses nilang pinagsaluhan ang pagmamahalan nilang dalawa hanggang sa hindi na kinaya ni Colleen ang pagod at tuluyan na itong nakatulog. Hindi naman makatulog si Felix dahil sa nasa isip niya ang sinabi sa kanya nito. Hindi niya alam kung kaya niyang gawin ang hinihiling nito. Matindi ang galit niya sa mag-ama at tanging hangad lamang niya ay maipaghiganti ang ginawa ng mga ito kay Colleen. Mahal na mahal niya si Colleen pero hindi ito magiging dahilan upang hayaan niyang mabuhay ang 2 taong naglagay sa bingit ng kamatayan kay Colleen. Alam niya na kapag sinuway niya ang kagustuhan ni Colleen ay maaari itong magalit sa kanya. Pero kailangan niyang gawin upang wag nang tularan ang mga taong katulad ng mga Pollocks. Hindi hahayaan ni Felix na magkaroon ng isang pagkakataon na mabuhay sa mundo ang 2 niyang bihag. Napatingin siya kay Colleen na mahimbing na natutulog. Patawarin mo ako kung hindi ko kayang pagbigyan ka ngayon. Hilingin mo na lahat sa akin. Huwag lamang ang kalayaan ng 2 iyon dahil hindi ko kayang ibigay. Huminga ng malalim si Felix at muling pinagmasdan ng mahal niya. Hinimas niya ang mukha nito na bakas pa rin ang karahasang ginawa sa kanya ni Dominic. Sa tuwing naalala niya ang mga nangyari sa dalaga ay muling nabubuhay ang matinding galit dito sa dibdib at mawawala lamang ang galit na ito sa puso niya kung papatayin niya ang mag-amang Pollocks. Sana'y maunawaan mo ako. Sana'y maintindihan mo na ginagawa ko lang lahat ng ito upang makasiguro ako sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan ng ating anak. Mahal na mahal ko kayo at mas nanaisin ko pa na magalit ka sa akin kaysa ang mabuhay ang mga taong iyon na alam kong tanging hangad ay ang kamatayan nating 2. Bulong ni Felix sa natutulog na si Colleen. Tumayo si Felix at nagbihis. Nagtungo siya sa unang palapag at inabutan niya si Henry na nagkakape sa komedor. Mustahan, hindi ka pa natutulog? Anya, ngumiti lamang ito sa kanya. Naramdaman ni Henry ang kakaibang problema dinadala ng kanyang pinsan. Kaya tumayo ito at ikinuha ng kape si Felix. Manang, ipagluto mo nga kami ng agahan at pakidala sa library. Utos ni Henry at nauna na siyang naglakad patungong library. Humugot ng malalim na paghinga si Felix at kinuha ang tasa na may lamang kape at sumunod na sa kanyang pinsan. Pagkapasok nila ng library ay agad na tinanong ni Henry kung anong bumabagabag sa pinsan niya. Ikinumantong lahat ni Felix ang kahilingan ni Colleen sa kanya habang napapailing ito ng kanyang ulo. Natahimik namang sandali si Henry at hindi niya rin alam kung ano ang sasabihin kay Felix. Hindi ko maunawaan na sinabi niya kanina na kapag hindi ko siya pinagbigyan, lalayo muna siya. Bakit niya ako pinahihirapan ng ganito? Alam niya ang kalakaran ng pamumuhay natin. Ang mga taong nagkakasala sa atin ay walang lugar ang kapatawaran. Bakit niya ipilit niya itong binabago at mas pinapairal niya ang kanyang puso? Ani Felix kay Henry. Kailangan maging matatag ni Princess Ellie. Hindi lahat ng tao ay deserve ang isang pagkakataon.
Ang mag-amang Pollux ay likas ang kasamaan. Kapag pinatawad mo sila at nakakuha sila ng pagkakataon na patayin kayo, hindi sila magdadalawang isip. Ano pa man ang mangyari, kalabang mortal ang tingin sa atin ng mga Pollux. Kailangan mo yung maipaliwanag na maayos kay Princess Ellie bago pa kayo mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Ipabatid mo sa kanya na sa mundong ginagawa natin ay hindi natin dapat pinapairal ang kahinaan ng ating mga puso. Gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Huwag mong hayaan na mangibabaw sa iyo ang takot na baka magalit sa iyo si Princess Ellie. Kailangan niyang maunawaan na kapag pinatakas natin ang mag-amang iyon, ay maaaring buhay nila ang maging kapalit. Kilala natin ang mga Pollux kaya Felix. Gamitin mo kay Princess Ellie ang pagiging King Venom mo. Huwag mong daanin sa pagmamahal at baka iyan pa ang maging mitya ng buhay ng iyong magiging pamilya. Mahabang paliwanag sa kanya ni Henry. Isang tapik sa balikat ang isinagot ni Felix sa kanyang pinsan. Salamat bro. Nakangiting ani sa kanya ni Felix.